bate po sa inyong ongoing investigation, pwede niyo po bang sabihin sa komite, kahit in broad strokes lamang, kung ano na po yung bunga ng inyong investigasyon at pakibigyan po kami ng timeline nitong teribleng nangyari just a couple of days ago. Makikita po natin sa video yung pong mag-response ng ating mga police personnel. Sino po sir yung ibang tumatakbo? Mga parents po ba yon? Yes po, mga parents, Colonel. mga tao sa within the vicinity of the Zamboanga campus. Yun po yung fence kung makikita natin dito sa right side portion ng video natin. Yung meron po tayong red circle. Yes sir. Ano So ba? dinig po nila sa labas yung pamamaril Yes po. or nabalitaan nila? Dinig po Dinig- nila sa labas? Dinig po, dinig po. Alright sir, please proceed. Yes po. Dinig po at nakapag-responde kaagad ang mga polis natin. Ito po yung nakatayo prior po sa insidente yan. At dito po sa leftmost of the video, yung may encircle, nag-a-assist po yung isang polis natin sa traffic ng mga sasakyan po. At ito naman po, yung kilik ko kanina na video, ito po, yung gumagalaw. Makikita natin dito sa rectangle red circle na yung mga polis natin ay nag-responde na po together with the security upon hearing the gunshots inside the building, perimeter building of the Colonel. ADSO. Opo. Opo, yung bilog po sa kaliwa ay ang ina-assisting pong traffic ay traffic ng mga hinahatid din ng mga estudyante sa school? Yes po, Your Honor. Yung mga, Alright, sir. yung Please mga proceed. commuter po, kasi kalsada po yan, ma'am. Hindi po pa, sa labas po yan ng campus. Yung mga polis natin ay nag-a-assist po sa mga mamamayan na Zamboanga, ng mga traffic, tsaka sa mga estudyante din po. So, yan po. Alright, Sa right sir. side Please naman po, proceed. yung mga may tumatakbo na mga tao. Yan, nakikita natin, may naka-informing estudyante, mga magulang, mga taong dumadaan sa kalsada. So may Dyan sa mga kabila. estudyante po na lumabas sa school or ito po yung papasok pa lang hindi na pumasok? Ayan po yung mga nasa labas pa lang po kung sa makikita Okay, sa video Colonel, please kasi proceed. video po ng kalsada yan. Ito naman po, nung about few minutes, nakapag-respond din na yung police natin. Yung shooter CICL victim natin ay neutralize na rin po. Nag-announce po ako po yung nasa video, nag-announce po ako na wag pong magpanic yung mga parents na at may mga kamag-anak po sa loob ng ADSO campus, Tumaga, sapagkat na-clear na po yung threat upon responding of our police personnel at yung kanina po 7:44 po yon yung nadinig yung shooting. Yung SWAT team natin ay na-deployed na po ng 7:50 around 7:50, 7:55 in the morning. Yung pong ating So sir, special bago weapons and po tactics yung po. Colonel, so bago po yung na-clear na yung threat, after 7:44, 7:50 onwards, as far as you can tell us po, kahit in broad strokes lang po, ano po yung mga nangyari dito sa insidenteng ito? 7:44 po, dumating po yung shooter victim natin na estudyante. And in few seconds, in few minutes, nag-start na po yung shooting. Nagpaputok na po siya. Una po sa 4th floor, room 405. And then lumipat po siya sa room 404 wherein yung isang biktima po ay tinamaan ng bala. At after a few minutes po, umakyat siya sa 5th floor at doon po siya sarili ng baril po. Sarili niya. Yan po ay na-witnessan ng ating mga responding police at nagbigay po ng warning. Ang police natin, they are shouting to drop the gun. Pero yung CICL, victim shooter natin, ay umakyat po ng 5th floor at doon po niya binaril yung sarili niya. So, na-witnessan po So, ng sir, mga police responder natin yan. Opo, na-witness po nila dahil naabutan po pa nila yung shooter Yes, ma'am. Yes, ma'am. na buhay pa. Opo. Opo. Maraming salamat, Colonel. So, para din lang klaro sa lahat, dahil iba-iba pong yung mga datos na kumakalat, ilan po ang namatay, ilan po ang kung may nasugatan, at ilan po kung mayroon ang nasa ospital pa sa pagkaalam po ninyo? 2 po ang namatay
at 2 lang din po na estudyante ang nadala sa ospital. Isa pong nadaplisan ng bala, female po siya, 15 years old, at nasa hospital po siya ngayon at maganda, stable naman po ang kanyang kondisyon. At yung isa po ay nahimatay lang po na bata. Salamat, Colonel. Sana yung batang nadaplisan na at nasa ospital pa ay agad na gumaling. Yung pong nahimatay ay kauwi na rin po, na discharge na po sa ospital o nandoon pa rin po? Opo, nabigyan naman po Okay. ng agarang treatment po. Okay, that's good po, Colonel. Tapos, sir, na-confirm na po sa initial investigation na pagmamay-ari ng tatay ng shooter, yung mga baril na ginamit. Saan po nakalagay yung mga baril na yon at paano po nakuha nung bata yung mga baril? Naka-properly secured ba yung mga baril? Paano niya nakuha? Ang initial investigation po natin, yung mga baril po ay nasa sasakyan po at dinala ng bata. Dinala ng bata sa school. Hindi siya dumaan sa proper checking ng mga security guard at nakaakyat po siya ng 4th floor ng building na hindi nakaiwas po siya sa mga nagche-check po na security guard ng ADSU. Ano siya nakalusot, Colonel, sa mga security check dun sa school? Yes, To yes think po, may ma'am. dala siyang 2 ganyang sandata. Paano nangyari po yun? Yes po, ma'am. Pumasok ang bata na sakay po ng sasakyan nila na pick up, hinatid siya, na drop off lang po siya. Tapos po, dumiretso siya sa ramp area kung saan hindi po talaga gate ng building. Doon po siya nagdaan. At naidala niya yung bag na kung saan nandoon po nakalagay yung mga pistol na ginamit niya sa pagbaril po. Wala po bang security guard ng school na wala bang nag-check dun sa ramp kung saan dumiretso yung shooter? Sa ramp po, ma'am, wala. Pero meron po sa gate, may mga security officers po ang ADSU na nagche-check sa regular na dinadaanan po ng mga bata o ng mga estudyante. So, Colonel, bakit hindi po, sa pagkaalam nyo po, bakit hindi po doon sa gate kung saan may security guard na nag-check, bakit hindi doon dumaan yung bata? Para sana na-check na may dala pala siyang mga sandata. So, yan po ang isang angle natin na may motive talaga na magdala siya ng armas at magbaril po yung shooter victim natin. Indication po Kaya yan na, opo. Yes, sir, you were saying indication na Indication po na talagang may motibo siya na dadalhin niya yung baril po. ang sakit po talaga sa ating mga adults, Colonel, di ba, na makarinig na may ganong motibo ang isang bata na maging shooter. So, lumabas na po ba sa inyong investigasyon kung ano kaya yung motibo nung shooter? May teorya na po ba kayo kung bakit? Paano ito humantong sa pagkamatay nitong 2 bata? Meron na po tayong mga iniimbestigahan po dyan. Una-una po, yung ating yung account po ng bata, yung cellphone, pinoforensic na rin po natin. At yung ating Special Investigation Task Group po, na pinamumunuan po ng ating Regional Director, umakyat na po sa regional level po yung pag-iimbestiga po natin para ma-tap din po yung mga units, katulad po ng Crime Laboratory at ng Anti-Cybercrime Group po na para scan or mag-review po ng mga details ng communication po ng bata. Grateful po ako, Colonel, marinig na umakyat na ang investigasyon nito sa regional level para tulad ng sinusubukan namin gawin dito sa Senate Committee na maging proactive moving forward, na kayo rin po dyan sa Region 9, hari nawa ay mas maging higit pang proactive, mapigilan na may pag-uulit pa ng anumang ganitong insidente sa Region 9 at maigi na Crime Lab at saka yung Anti-Cybercrime Group ay hinila nyo na rin po sa investigasyon.
Speaking po of the forensics na binanggit nyo, no, dun sa cellphone nung bata, sa account niya, may update na po ba na maaari nyong i-share kung meron na sa ginagawa nyo ang digital forensics dun sa cellphone niya, at kung may ibang gadgets pa siya na nakuha nyo, kung pwede nyong i-share ano po yung mga nakita nyo sa online history niya. May mga lumabas ba doon na mga warning signs o di kaya red flags? Tama po kayo tungkol po sa ano ma'am, sa mga coordination na dapat natin gawin, proactive tayo. Pero as of now po, yung on process pa po yung ano natin, yung gadget natin. And yung cellphone po kasi ng bata, iPhone 14 po. So medyo mataas yung ano niya, yung security features niya. And yung ating anti-cybercrime group po, ginagawa po lahat para ma-open po yung account ng bata, yung cellphone po. Hopefully, tinataas na rin yung capacity ng anti-cybercrime group na makapag forensic investigation kahit po sa mga matataas na klase ng mga cellphone kernel. And then, katulad din po sa nangyari na una sa Tacloban, kamag-anak ng shooter ang may-ari nitong mga barel. And in this particular case, tatay ang nagmamay-ari. Colonel, sa pananaw po ng Zamboanga City Police Office, and mamaya maitanong ko rin sa PNP, ano po yung pananagutan ng tatay sa kasong ito? Anong mga kaso ang maari niyang harapin? And itanungin ko rin ng DOJ mamaya. So Colonel, kayo muna po. Opo, unang-una po, yung sa liability, katulad po ng sinabi ng SILG natin, may equal liability po yung nagmamay-ari po, nagpo-possess po ng firearms. At may mga rules and regulations po tayo, hinggil po sa firearms law po, no? Yung sa pag-possess and responsibility po ng owner, ng gun owner po dito sa ano natin, sa bansa po natin. So yung gun owner is responsible po sa safety and sa pag-handle po at pag-secure, pag-safekeeping po ng mga baril po. Yun po, ma'am. So nag-imbestiga na rin po kami dyan. Together, sinabi ko na po sa inyo, sa regional level na po yung investigation natin at tinututukan po talaga ito ng ating regional director sa pag-iimbestiga po ng ating mga anggulo at ang mga preparations natin for legal actions po na para po ma-secure talaga natin yung ating mga eskwelahan po. Maraming salamat para dyan, Colonel. I guess common sense impression at this point ay dahil nakuha ng bata yung mga baril nung ama niya, hindi po properly naka-safekeep, hindi naka-secure yung mga bata. At sa ganyang sitwasyon, tulad sa Tacloban, sa ilalim ng batas ay may responsibility nga yung may-ari kung kanino nakalisensya o naka-issue ang mga baril kapag may ganitong trahedyang nangyari. So, Colonel Fortaleza, muchas gracias so far. Sana po makapag-stay on pa kayo online dito sa ating hearing para sa ano pa mang mga follow-up questions mamaya. Yes po, Your Honor. Count me in po at talagang ginagawa po lahat ng kapulisan po yung magagawa naming efforts para po maging safe and secure po yung ating community. Maraming salamat po, Your Honor. Maraming salamat po sa inyo, Colonel. So, safe and secure yung ating community at sa ganitong sitwasyon, lalo na yung ating mga bata at yung ating mga eskwelahan. Salamat po.